magandang gabi po sa ating lahat. So, marahil lahat ng kabutihan na nagawa ng ating grandpa, si Barino ay ating po narinig. Pero, isasabihin ko lang po yung mga bagay na sinabi niya sa akin. Yung sinabi ni Uncle Rudy kanina, pag nasa station hall kami, sa barangay hall, nakikita ko po yung siya pala ang unang naging kapitan dito, si Lolo Severino. And then, yun sinabi din ng Rudy na wala siyang sinaktan o yung mga bagay na kanyang ginawa na makakasira sa kanya. Yun ang amin ko, isang bagay siguro na hindi ko namana sa kanya. Sa ngayon, kasi yung pagkapasensyoso niya, talagang hindi ko namana yun. Oo, sister, kahit nasabi kong pastor ako ngayon, pero yung mga bagay na kasi yun, yung hindi pagkapasensyoso sa politics kasi. Pero madami kang mga mamimit ng mga tao na siyempre mga pasagero. Siyempre, naisip ko naman na kung hanggang salita ka lang kasi, parang hindi ka rin paniniwalaan. Parang ganun din ang nasa isipan ko kung bakit minsan masasaktan ka. Pero ang isang bagay na hindi ko makakalimutan kay Grandpa, yung bagong kasal kami ni Sister Agnes, sabi niya, Alejo, sabi niya yung sulat. Yung sinabi ng Tanas kanina, ang hirap intindihin yung sulat ni Grandpa, parang doktor yan. Sabi niya sa akin, doon sa bandang dulo, sabi niya, Alejo, binigay ko na sa iyo lahat. Kamatis, talong, lahat na kakailanganin nung disco natin na pakbet, bahala ka nang dumiskarte niyan. So, parang napasal ako dun eh. Binigay ko na sa'yo lahat. Ang mga lahat ng kakailanganin sa pakbet na ulam. Basta dulo noon, sinabi niya, bahala ka nang dumiskarte kung paano lutuin yan. Yung naisip din ni Sister Agnes na yun pala, lahat na ng mga magagandang o dapat nang gawin bilang isang may asawa, ibinigay ko na. Bahala ka na kung sundin mo yan o hindi. Yun ang naiintindihan namin. At yung sinabi ko ni Uncle Rudy kanina, lahat ng mga sinasabi ni Grandpa ay talagang experience, yung nangyari talaga sa kanyang buhay. Hindi siya nagsasalita, hindi siya nagbabahagi na hindi nangyari sa kanyang buhay. Yun ang isang bagay na talagang hindi ko makakalimutan kay Grandpa. Meron pa po, kahit nung binata pa po ako, pagdating niya, siguro karamihan sa atin mga apo niya, hindi nawawala yung tinatawag natin na pasalubong. Oo, sister, pagdating ni Grandpa, kahit hindi ako dumating, hindi niya ako mismo nakita yung araw na pagdating niya, nababalitaan ko na lang na hinahanap ka ni Grandpa. Kunin mo na daw yung para sa'yo. Hindi nawawala po yun. Pero yearly nung nagbabakasyon si Grandpa, pero nung nagkasakit na siya, medyo matagal na pong hindi bumalik dito sa Pilipinas. At ang isang bagay na gusto ko sa utok tanga rapi ipadanot dapat iti kaya nga ipadanot iti pamilya di angkal at mabalin ka katsat. Free po tayong lahat. Si Brother Jude. No, dadumak mababay na sa usapan. Sipot garon ta nagpatagmag tagalugin mo na ako para maintindihan. Ang gano'n isang makakatang natin, yung tatay na natin. Masasabi ko lang, kasi hindi ko naman siya na-meet nung maliliit pa kami. Bali siyang ulit rin kapatid lang ng tatay ko sa ina, kaya iba yung ilito ko Pablo gano'n. Pero binigyan niya ako ng ibang-ibang importansya nitong mga
na lang, tumira na lang ako dito kasi matagal akong nahiwalay, nawala ako sa Pangasinan. Then, first time kong na-meet si Uncle na sinabi niya sa akin na, John, hinanap kita. Pero hindi John ang tawag niya sa akin, John. Parang si John Lin pa eh. Nasana siya doon. Yan, sabi niya, hinanap kita. Pero huwag ka sanang magtatampo kung hindi ko naman naibigay yung tamang mga tulong nung maliliit pa kayo kasi mara kaming naulila din. Yung mga ibang pipinsan nyo, natulungan namin pero kayong tatlong magkakapatid, wala kaming naitulong pero ngayon, Barok, sabi niya, gagawin ko ang lahat na maitutulong ko sa iyo. Pero ang naanong ko sa kanya dahil nung nag-asawa ko kasi matagal ako nakapag-asawa. Kasi pinagbigyan pa ako ni Sister Marisa. Nag-imbi ako, yung mga papastor natin, sila Pastor Fernando, sila ang nanligaw man. Yun ang history ko, and then sabi niya, troto pa, sinabi niya doon sa Amerika, sa si Kuya John ay kakasal. For the first time history, nga isuda nga halos buong mga pamilya, nung pumunta sila man ng Divine, Merced, for the first time nga nag-meet kami, Manong Rudy, Manong Ben, wala na siguro silang nagawang ganon kundi sa akin lang. So yun ang tumanin sa isip ko na binigyan ako ng importansya. Higit pa sa ganito, higit pa sa kayamanan, kahit alam natin na mayaman sila, wala, yun, nandito yung mga ibang pinsan ko, walang ibinigay sa akin pera, pero yung importanteng binigay sa akin isipan at sa aking puso na minamahal ako, binigyan ako ng importansya. True, nung kinasal kami ni Marisa, hindi ko malilimutan. So, si Manong Ben, kasi kinuha pa namin mga ninang, sila Manong Divine, Merced, and hindi ko makakalimutan yung ginawa through ni Limpa, ni Jan, Damanang Karen. So, hindi ko makakalimutan yun. Yung advice na kanya kiting, nana, Jan, i-promise mo nga mo saksaktan ni Marisa. So, tinatandaan ko yun, hindi ko man siya pinaktan ng physically, pero nasaktan ko yata ang kalooban niya. So, ito pa ang sabi niya, Jan, huwag kang umasa sa tulong ng iba. Pero kung bigyan kanila, tanggapin mo dahil blessing ng Panginoon. Sabi niya, magtrabaho ka para ikaw ay masenso. True, natutulungan ka ng Panginoon. Kapag ang gagawin mo ay sa kabutihan, sigurado blessings ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Yun ang mga bagay na hindi ko makakalimutan pinangarap sa akin. Wala man akong maibibigay sa iyo, wala man akong mapapagod. Pero ang sasabihin ko sa iyo, maniwala ka sa Panginoon, magtrabaho ka ng tama, mabiblisihan ka, giginawa ang buhay mo. Yun ang sabi niya. So, pumasok sa isipan ko yung ganong sitwasyon. Kaya gumagawa ako, nagtatrabaho ako, at sana yung kung may blessing man na dahil ko sa akin, ibibigay ko rin sana sa mga kapwa ko na kailangan para lalong mapusingan para yun ang mga mga advice ni Uncle Edren. So, in behalf Manong Ben, dahil yung patpatigdak dun, Manong Merced, lahat kayo dyan, hindi ko man masabi ng bawat isa sa inyo, pero dyan, hindi pa, Manong Karen, pagyaman na kayong patpatigdak, then patpatigdak yung Marisa. Thank you very much. Sa utok tanga rapi ta ipadanod dapat iti kaya tanga ipadanod iti pamilya Jangkal at mabalin ka katsat. Free po tayong lahat. Si Brother June. No, dadumak ko, mababay na sa usapan. Yung
sipot nga ron ta tagalugin mo ng wakti para maintindihan. Sa isang ang isang mahalagang natin, yung tatay na natin, masasabi ko lang, kasi hindi ko naman siya na-meet nung maliliit pa kami. Bali, siyang ulit kapatid lang ng tatay ko sa ina, kaya iba yung dito ko, Pablo gano'n. Pero binigyan niya ako ng ibang-ibang importansya nitong mga tumira na lang ako dito kasi matagal akong nahiwalay, nawala ako sa Pangasinan. First time kong na-meet si Uncle na sinabi niya sa akin na Joe, hinanap kita. Pero hindi Joe ang tawag niya sa akin, John. Parang si John yung ninta eh. Nasana siya doon. John, sabi niya, hinanap kita. Pero huwag ka sanang magtatampo kung hindi ko naman naibigay yung tamang mga tulong nung maliliit pa kayo kasi maka kaming naulila din. Yung mga ibang pipinsan nyo, natulungan namin pero kayong tatlong magkakapatid, wala kaming naitulong pero ngayon, Barok, sabi niya, gagawin ko ang lahat na may tutulong ko sa iyo. Pero ang inaalaw ko sa kanya dahil nung nag-asawa ko kasi matagal ako na nakapag-asawa. Kasi pinagbigyan pa ako ni Sister Mara. Nag-imbi ako, yung mga papastor natin sila Pastor Fernand, sila ang nanligaw natin. Yun ang history ko, and then sabi niya, Troto Nimpa, sinabi niya doon sa Amerika, sa si Kuya John ay kakasal. For the first time history, na isutang halos buong mga pamilya, nung pumunta sila Manong Divine, Merced, for the first time na nag-meet kami, Manong Rudy, Manong Ben, wala na siguro silang nagawang ganon kundi sa akin na. So yun ang tumanin sa isip ko na binigyan ako ng importansya. Higit pa sa ganito, higit pa sa kayamanan, kahit alam natin na mayaman sila, wala, yun, nandito yung mga ibang pinsan ko, walang ibinigay sa akin pera, pero yung importanteng binigay sa aking isipan at sa aking puso na minamahal ako, binigyan ako ng importansya. True, nung kinasal kami ni Marisa, hindi ko malilimutan. So, Manong Ben, kasi kinuha pa namin mga ninang, sila Manong Divine, Merced, and hindi ko makakalimutan yung ginawa through ni Limpa, ni John, Damanong ka rin. So, hindi ko makakalimutan yun. Yung advice na kanya kiting, nana, John, i-promise mo nga mo saktan ni Marisa. Uncle, so, tinatandaan ko yun, hindi ko man siya sinaktan ng physically, pero nasaktan ko yata ang kalooban niya. So, ito pa ang sabi niya, John, huwag kang umasa sa tulong ng iba. Pero kung bigyan ka nila, tanggapin mo dahil blessing ng Panginoon. Sabi niya, magtrabaho ka para ikaw ay masenso. Kung natutulungan ka ng Panginoon. Kapag ang gagawin mo ay sa kabutihan, sigurado blessings ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Yun ang mga bagay na hindi ko makalimutan pinangarap sa akin. Wala man akong may ibigay sa iyo, wala man akong may papagay. Pero ang sasabihin ko sa iyo, maniwala ka sa Panginoon, magtrabaho ka ng tama, mabibigyan ka, giginhawa ang buhay mo. Yun ang sabi niya. So, pumasok sa isipan ko yung ganong sitwasyon. Kaya gumagawa ako, nagtatrabaho ako, at sana, yung kung may blessing man na dahil sa akin, ibibigay ko rin sa akin sa mga kapwa ko na kailangan para lalong mapisigan para yun ang mga ko sa mga advice ni Uncle Edrin. So, in behalf Manong Ben, dahil yung patpatigdak dun Manong Merced, lahat kayo dyan. Hindi ko man masabi ang bawat isa sa inyo, pero dyan, hindi pa, Manong Karen.
agyaman na tayong pagpatid sa akin. Pagpatid yung isa. Thank you very much.